This Voces Ortodoxia or the Voice of Orthodoxy, broadcasting to your line through DWPS-FM 91.1 MHz, also via live stream. In behalf of our parish priest and program host, Father Crisostom Sarmiento, this is Estefana, now signing on. Marami pong inaasikaso si Father Crisostom ngayon, kaya ako kung ano po ang kahalili niya. I will temporarily take the place of Father Crisostom with Andrew and Nathaniela today. This radio program, The Voice of Orthodoxy, was being brought to you every Saturday at 9 to 10 a.m. by Holy Martyr Saint Eleftherios Orthodox Church here in Gubat. This Orthodox Church is under the Holy Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia. Our Bishop is His Eminence Metropolitan Nectarios. We are also under the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, which is under His All Holiness Patriarch Bartolomeo I. 7 years na po halos dito sa Gubat, Sorsogon, ang Orthodox Church. Mula sa maliliit, ngunit ngayon lumalago na ng may buong kabuhayan. Kyrie eleison. Thank you, Lord. Okay, Ella, may i-greet ka? Right. We would like to greet Father Panharius Boreros to our churches in Laguna Province, in Pasay City, under Father Filimon Castro. To our church in Kataingan, Masbate, under Father George Daligdig. Hello to Mother Chudoti and Sister Esther. Likewise to Annunciation of Theotokos Orthodox Cathedral in Parañaque. Hello, Father James. To all faithful Orthodox nationwide, Lord have mercy. We also extend our greetings to Deacon Barnabas Crisanton of Larnaca, Cyprus, Calimera. To Branco and Lori of Diet Camarines Norte, Pumasibog. To Father Jeffrey Garcia, Father Rafael, at sa lahat ng nararating ng broadcast na ito, isang mapagpalang umaga po. Tayo po muna ay magdasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Glory unto Christ our God. Crown of the Apostles, the martyrs did with joy claim that the Holy Trinity was one in essence. Once more, Lord of hosts, we beseech Thee to be one with us. Only from You do we seek help in suffering and distress. We look to You, O Lord. Have mercy on us. Save, O Lord, Your people, and bless Your inheritance. Grant victory to the faithful against the adversaries of the faith, and protect Your people through Your holy cross. Amen, amen, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Tis presbyes, tis Theotoko, soter sos animas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis presbyes, tis Theotoko, soter sos animas. Being comely adorned in Thy sacred priestly robes, and newly drenched with the streams of Thy pure and sanctified blood, Thou didst sorrow love to stand before Thy Master Christ, hence never cease to intercede for those honoring with faith Thy mighty and blessed contest. Thou overthrower of Satan, O wise and blessed Eleftherios. Okay, now here is our trivia. Sino po ba ang kasalukuyang patriarka ng Orthodox Ecumenical Patriarchate of Constantinople? Ang number na pansamantalang itetext nyo po kasi wala po si Ate Irini ay call or text to this number 09066-403939. Kaya text na po. Go, 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 go! In view of our Patriarch's advocacy,
Let us uphold Him in prayer para po tayo ay magabayan sa ating araw-araw na pamumuhay na mapangalagaan po natin ang ating kalikasan, ang panalangin ng pagsamo. Lubos kaming nagpapasalamat, o dakilang Diyos, sa lahat ng iyong nilikha. Ang araw, buwan at mga bituin, ilog, lawat dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mabangis at maamo, malaki at maliit. Ang panahon ng tag-ulan at tag-init, sa araw man o sa gabi, pinupuri ka namin o makapangyarihang lumikha. Kay rami at kay ganda ng iyong ginawa, o aming Diyos, sa iyong karunungan nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang mga laga ng iyong nilikha. Ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pag-abuso sa iyong mga nilikha, dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman. Inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga nilikha, tulad ng pag-abuso namin sa aming sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangan magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan mo kaming pangasiwaan ng lahat ng nilikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya, o dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin namin maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami na iyong lingkod ay magsilbing tapat, mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng nagbibigay buhay na Espiritu, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat at Daniela sa iyong prayer. Okay, bago po natin tawagin ang ating special number, ay uulitin ko po yung number na inyong iti-text kasi po wala dito si Irini. Ito po yung ating number so that you could answer our trivia for today. Sino po ba ang kasalukuyang Patriarka ng Orthodox Ecumenical Patriarchate of Constantinople? Okay, you can call or text 090-6640-3939. Okay, tatawagin po natin si Sofia para po sa kanyang special number. Minsan madaraman mo, kaibigan, na problema. Minsan nahihirapan ka at masasabi, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan.
Diyos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. Di kaya ako'y tawagin. Malaman mo ang kahit kailan hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay. Di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mo sabihin nag-iisa ka. Laging isipin may magkakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay. Di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Ay, maraming salamat, Sofia. Sa iyong ika nga parang masterpiece na yata. Okay, so ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating mga teachings. So uunahin po natin yung Lives of the Saints na ibabahagi po sa ating ni Sir Andrew. Okay. Hello po sa inyong lahat dyan. Ito po si Andrew. And again, welcome to the Voice of Orthodoxy. Mga kaibigan, wala po sina Father Chrysostom, Presbytera Mary, at Irene dahil sa may mahalagang bagay po sila na inaasikaso. Kung kaya, siyempre, kami po muna ang makakasama ninyo sa buong isang oras ng programang ito na The Voice of Orthodoxy. Graduation Day po pala ngayon sa SLMCS St. Anthony Academy Gubat Campus. Kaya binabati ko si Gabriel Orach Josan R. Sarmiento na kasalukuyang graduation ngayon. Happy graduation sa iyo at sa mga kaklase mo. Hangad namin ang inyong tagumpay. Panalangin namin ang matagumpay na pagtahak ninyo sa susunod na yugto, ang buhay kolehiyo. Dumako na po tayo sa segment ng The Lives of the Saints. Habang wala po si Irene, ako na muna ang magkikwento po sa inyo sa ngayon. I will tell you the story of a saint na may kapistahan ngayong buwan ng Marso. Ang saint na ito ay si Saint Putina, who is Betlana, the Samaritan woman, and her sons. Hello, Putini. Ruby Ann Iscanilla ng Luna Candol. Makinig kang mabuti. Ito ang saint na ipinangalan sa iyo at name day mo sa March 20, kapistahan ni Saint Putina. O ayan, punta ka ng church, gaya ng tradisyon ng Orthodox, magsindi ka ng kandila, and pray. Again, advance happy birthday sa iyo, Putini. The Holy Martyr Putina, who is Betlana, the Samaritan woman, her sons Victor, named Putinos and Joses, and her sisters Anatola, Pota, Putis, Paraskiva, Kyriake, Neros' daughter, Domnina, and the martyr Sebastian. Si Holy Martyr Putina ay ang Samaritan woman, o babaeng Samaritana, na kinausap ng ating Panginoon sa Jacob's Well o balon ni Jacob.
Ito'y nasusulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, talatang 5 hanggang 42. Sa panahon ni Emperor Nero, taong 54 hanggang 68, who displayed excessive cruelty against Christians, Saint Putina lived in Carthage with her younger son, Joseph, and fearlessly preached the gospel there. Her eldest son, Victor, matapang na nakilaban in the Roman army against barbarians, and was appointed military commander in the city of Attalia, which is in Asia Minor. Later, Nero called him to Italy to arrest and punish Christians. Sebastian, an official in Italy, said to Saint Victor, "Alam ko na ikaw at ang iyong ina at kapatid ay tagasunod ni Kristo. Payong kapatid, makiisa kayo sa kagustuhan ng Emperor Nero. Sabihan ninyo ang kapwa ninyo Kristiyano na huwag nang mangaral ng Kristyanismo on public. Bagkus, gawin ninyo ito o itong sikreto. Kung ito'y gagawin ninyo, bibigyan pa kayo ng malaking halaga katumbas ng inyong pagtalima." Sumagot si Saint Victor, "I want to be a preacher of Christianity like my mother and brother." Sebastian said, "O Victor, we all know what was await you, your mother and your brother." Then Sebastian suddenly felt a sharp pain in his eyes. He was dumbfounded, and his face was somber. For 3 days he lay there blind, without uttering a word. On the 4th day he declared, "The God of the Christians is the only true God." Saint Victor asked why Sebastian had suddenly changed his mind. Sebastian replied, "Because Christ is calling me." Soon he was baptized and immediately regained his sight. Saint Sebastian's servants, after witnessing the miracle, were also baptized. Nakarating ang balitang ito kay Emperor Nero, and he commanded that the Christians be brought to him at Rome. Then the Lord himself appeared to the confessors and said, "Fear not, for I am with you. Nero and all who serve him will be banished." The Lord said to Saint Victor, "From this day forward, your name will be Potinos, because through you many will be enlightened and will believe in me." The Lord then told the Christians to strengthen and encourage Saint Sebastian to persevere until the end. All these things and even future events were revealed to Saint Putina. She left Carthage in the company of several Christians and joined the confessor in Rome. At Rome, the emperor ordered the saints to be brought before him, and he asked them whether they truly believe in Christ. All the confessors refused to renounce the Savior. Then the emperor gave orders to smash the martyrs' fingers joints. During the torments, the confessors felt no pain, and their hands remained unharmed. Iniutos ni Emperor Nero kay Saints Sebastian, Potinos, and Joseph, be blinded and locked up in prison. And Saint Putina and her 5 sisters, Anatola, Pota, Potis, Parastiva, and Kyriake, were sent to the imperial court under the supervision of Nero's daughter, Domnina. Saint Putina converted both Domnina and all her servants to Christ.
Naging Kristiyano po o naging Kristiyano rin po ang babaeng mangkukulam na nagtamkang lasunin siya. After 3 years, Nero sent to the prison for one of his servants who had been locked up. The messengers reported to him, and that Saint Sebastian, Pothinus, and Joseph, who had been blinded, had completely recovered, and that people were visiting them to hear their preaching. And indeed, the whole prison had been transformed into a bright and fragrant place where God was glorified. Iniutos ni Emperor Nero na ipako sila sa krus and to beat their naked bodies with his straps. On the 4th day, the emperor sent servants to see whether the martyrs were still alive. But approaching the place of the tortures, the servants fell blind. An angel of the Lord freed the martyrs from their crosses and healed them. Nahabag sila Pothina sa mga lingkod ni Emperor Nero sapagkat sila ay nabulag. Kung kaya ibinalik nila ang paningin nito by their prayers to the Lord. Those who were healed came to believe in Christ and were soon baptized. In an impotent rage, Nero gave orders to fly the skin from Saint Pothina and to throw the martyr down a well. Sebastian, Pothinus, and Joseph had their legs cut off, and they were thrown to dogs, and then had their skin flied off. The sisters of Saint Pothina also suffered terrible torments. Nero gave orders to cut off their breasts and then to fly their skin. An expert in cruelty, the emperor wreathed the fiercest execution for Saint Putis. They tied her by the feet to the tops of 2 bent-over trees. When the ropes were cut, the trees sprang upright and tore the martyr apart. The emperor ordered the others to be beheaded. Saint Pothina was removed from the well and locked up in prison for 20 days. After this, Nero had her brought to him and asked if she would now relent and offer sacrifice to the idols. Saint Pothina spit in the face of the emperor and, laughing at him, said, "O most impious of the blind, stupid man, do you think I would renounce my Lord Christ and instead offer sacrifice to idols as blind as you?" Hearing such words, Nero gave orders na itapon ulit sa balon si Saint Pothina, wherein she surrendered her soul to God on the year 66. On the Greek calendar, Saint Pothina is commemorated on February 26. Hanggang sa muli po, at alalahanin po natin, lalo na po ang mga kabataan, ang tinuran ni San Pablo kay Timoteo. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." Sa ating salita, pagsikapan po natin humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya
na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Happy listening sa inyong lahat. Pahabol po, binabati ko po ang lahat ng magtatapos sa elementarya, sekundarya, at kolehiyo. At syempre po, binabati ko rin po ng happy graduation ang aking minamahal na anak, Laurentius, at ang kanyang mga kaklase na sina Chantal, Danica, Keisha, Carl Miguel, Gab, at lahat ng mag-aaral ni Ma'am Carmen. Happy graduation sa inyong lahat. Sa muli po, ito ang inyong kaibigan, Andrew. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat Sir Andrew for your very informative patungkol po sa mga saints. Kailangan po talaga nating bigyan ng sabi nga kaluguran ang mga santos kasi sila ang ating ginagaya, di ba? Sa ating pamumuhay araw-araw, we look back on their lives para po magaya natin so that we could also taste the heavenly kingdom of God. Okay. Ngayon po ay in behalf of Father Chrysostom, ay ako po yung mag-share sa inyo ng kanyang catechism. So siya po ay nakarating na sa mga sakramento at ngayon po ay tatalakayin natin ang Holy Matrimony, the Sacrament of Holy Matrimony. Okay. So magandang umaga po sa inyong lahat dyan, lalo na po sa mga nakikinig dyan sa Calao, especially to Dulva family. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Truly, marami kayong matututunan because our lessons really comes from God and from the holy traditions and sa banal na kasulatan. Okay, maraming salamat po. Pati na rin po sa lahat ng nasa live stream ngayon. Thank you for listening to us and for online para sa ating pong radio program. So, our lesson on now is the Sacrament of Matrimony. The view of the true church, Orthodox, explain well about how a Christian should give importance to the Sacrament of Matrimony. And I hope you listen intently because as we could see nowadays, ang kasal ay nakasentro na lang yata sa own understanding ng mga tao. Kaya nga po, kailangan natin ang mga pagtuturong ganito so that maraming mabubuksan ang isip. But although medyo ang iba ay masasaktan, but we have to accept the truth that we should really just look on our God kasi siya po yung talagang tunay na source ng dapat nating susundan. Okay, the Sacrament of Matrimony is established by God. As a matter of fact, ang pagkakatatag po ng kasal ay ipinahayag sa Lumang Testamento. Nilikha ng Diyos si Adan at sa kanyang tagiliran ay nilikha si Eva. He said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they became one flesh." Ito po ay galing sa Genesis 2, chapter 2, verses 23 to 24. At hindi lang po sa Old Testament, kundi na rin po sa New Testament. Sabi nga, this divine establishment of the sacrament was reaffirmed by Christ by His presence at the wedding at Cana. And through what He said to them, "Have you not read that He who made them from the beginning made them male and female?" Okay. Let us stress po, sa unang-unang pagkagawa ng ating Creator ay ano po yung ginawa? Lalaki at babae. And said, "For this reason, a man," ang lalaki, "shall leave his father and mother and be joined to his wife. And the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh." Kaya mula po ito sa Matthew chapter 19, verses 4 to 6. With these words of Christ, two things are reaffirmed. Firstly, the physical unity of male and female gender supports the sacrament of matrimony. Okay, ano po yung ibig sabihin? Na ang kasal ay itinilaga magmula pa noong una sa creation hanggang sa atin ngayon, sa simbahan, ay naituturo
o itinuturo na ang lalaki at babae ay magiging isa. Sabi nga ni sa Bicol, babayaan gayud ang mama at saka papa nira para sira maging sayo. So, ini po hali, ini diri lang kanino-kanino, kundi sa ato Diyos. In the first creation, sa creation pa lang, ay naitalaga na doon at na-reaffirm din o kaya parang pinagbigyan ng lalo pang bisa ng ating Hesukristo sa New Testament nang siya ay dumalo sa kasalan sa Kana. Nasabi nga doon, yung binasa ko kanina na yung babae at lalaki. So, I'm going to stress that word because as of nowadays, alam na natin yung mga nangyayari sa kapaligiran. Mismo yung mga gobyerno ng ibang bansa ay they do yung parang blasphemy sa ginawa ng Panginoong lalaki at babae na pag-iisahin. Nag-iiba po sila ng mga kani-kanilang gobyerno. Hindi na nila sinusunod yung ating Panginoon, yung itinalaga talaga ng church na kung ano yung talagang sacrament of matrimony. They are doing sacrament of matrimony in blaspheme world. Hindi na yung talagang kung ano yung isinabi ng ating Diyos. Kaya nga po, iulit natin yung stress na the sacrament of matrimony is between the male in which God made and female in which God gotten from the bones of Adam. So I hope maliwanag po yun. And we do not make other amendments of that because wala tayong kahit sinong matalinong tao hindi pwedeng mag-amend ng mga ginawa ng Panginoon, di po ba? So siguro kayo ay you agree with us sa Orthodox Church. Okay, secondly po, yung the sacrament of matrimony, since ang Panginoon ang nagsagawa o yung nagtalaga, ay wala po dapat makakapag-separate. No one should separate those whom God has joined. Okay. Sabi nga, marami na ngayon, dahilan lang sa kanilang mga sarili-sarili, selfish. They are selfish. That's why many have broken families. So kung ito ay naiintindihan lamang ng bawat isa sa atin, di po ba, yung the sacrament of matrimony, siguro they will do all the sacrifices. At ito pa po, kung bakit nagkakaganoon. Okay, ito. Sabi nga sa Holy Scriptures in which binasehan ng Orthodox Church, because we are talking about the view of the Orthodox Church and not the view of others regarding the sacrament of marriage or sacrament of holy matrimony. For the Orthodox Church, it is God blessing. Our love, without me, you can do nothing, said Jesus by itself. Without God, true love is impossible. So nakita natin, bakit kaya nangyayari yung mga broken homes? Bakit ng mga siriway sa mga mag-asawa? Ano kaya nangyayari? Because in the beginning, sa una-una palang pag-form ng kanilang pag-iibigan, it is not of God. So kaya po, ito yung pinaka-root cause why there are broken families, why there are separate marriage in which should not be, because their love is not really founded on God, on the words, on the holy traditions. Yung love lang nila ay parang umusbong lang na kung saan-saan, di ba? So it should not be. So we should, sabi nga, ituruan natin ng ating mga sarili. Let's go to the true love which God imposed. So, true love is not impossible kung tayo ay nasa Panginoon. Because true love is of God. Kaya nga po sinasabi na ang pag-ibig ng mga inaakala, lalo na yung mga kabataan ngayon, wow, ang dali-dali nilang sabihin, I love you. But is it truly love that comes from God? So, inaakala nilang pag-ibig na. Pero sabi nga, kapag hindi ito na ipundar na malapit o maayos ang ating relasyon sa Diyos, ito po ay peke. Peke po yan. Peke. Fake. Hindi totoo. Okay. So itong pag-ibig na sinasabi natin na true love comes from God. Kung kayo man ay tunay nag-iibigan, it must be, sabi nga, the foundation should be of the church. Yung mga katuruan ng holy traditions at church at ang kasulatan, banal na kasulatan. Because it is God who instituted love to mankind. Pero ngayon po, marami ng deception. Anong deception? Panloloko. Akala natin love na yan.
Pero pag pinasok, later on, 1 month, 2 months, 1 year, 1 decade, nawawala pa rin. 1 decade, hindi na po yun it's of God na. Kaya po, ang sakramento ng matrimony ay nawawala. Ang tunay na kahulugan. Ang sabi pa po ng Orthodox Church is, with God, love is perfected. So, napakaganda. Kung ang ating pag-ibig daw ay sa Diyos, ito ay mapeperfecto. So, hinahanap natin yung perfect love. So, it is from God. If our love is with God, our love is completed. So, ito ay kompleto. Ayaw natin ng kulang, di ba? Lahat natin gusto sabihin, kompleto. Pag kulang, naiinis tayo. Okay, if our love is with God, our love will be transfigured. Transfigured, kung ano man yung mga kapangitan mo, kapangitan ng bawat isa, it is transfigured into newness, into really love. Okay. If our love is with God, it is sanctified, ginagawang sagrado, parang binabasbasan ng Panginoon. And if our love is with God, then we are blessed. Wow, ang ganda. Di ba lahat natin gustong blessing? So, kung ang pag-ibig ng bawat couple, ng magkasintahan, ng mag-asawa ay from God or with God, ito po ay lahat mabibiyayaan. And if our love is with God, then we are resurrected. Yung mga mamamatay tayo sa ating mga sari-sarili, yung ating kagustuhan, gusto nating isiksi, yung kagustuhan naman ng isa, ng asawang babae, yung asawang lalaki gustong isiksik, at ano ang nangyari? So, nagsiksikan sila, pumutok, at yun, wow, talagang putok, nawala, nagsabog, nagbroken, na-break. And if our love is with God, we are ultimately saved. So, wow, di ba? Napakaganda ng revelation sa ating umaga ngayon na kung tayo ay nagmamahalan tunay na ito ay mula sa Panginoon, tayo ay maliligtas. So, wag po kayong matakot umibig kung ito ay nasa Diyos kasi kayo pa ay maliligtas. Kaya nga po, ang role ng church towards this is very important. Wala po sanang deception o panloloko na pwede ng ganito, na nagaganap sa pagpapaliwanag na sakramento ng Holy Matrimony. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag ikinasal sa simbahan, di po ba lahat ay naggagastos, maraming gastos para lang maikasal sa simbahan. Hindi naman ito isinasabi na pagkasal sa simbahan ay talagang magkakaroon ng katagumpayan sa pagsasamahan. Kaya nga po sinasabi ko kanina na kailangan natin ng maayos na pamumuhay at pagsasapamuhay ng ating pagkatawag bilang anak ng Diyos. Yung prayer natin at pag-aaral ng banal na kasulatan at ng pag-aaral ng holy traditions ay ating pag-ibayuhin upang ang pag-iibigan ng mag-asawa at ng ikakasal pa lang ay maging ganap na tagumpay. Pero hindi rin sinasabi na wag na tayong magpakasal sa simbahan kasi isa rin yon sa susi upang ganap na matagumpay ang inyong pag-iisang dibdib. Kasi sabi nga dito, sa tuwing nagaganap yung sakramento ng matrimony sa wedding ceremony ay ibig sabihin po rito na pinapasakop mo ang inyong pag-iibigang dalawa kay Kristo para sa kaganapan at pagiging perfect ng inyong pag-iibigan. Ibig pong sabihin na ang pagpapakasal sa simbahan ay iniimbita nating magkasintahan na magiging mag-asawa na ang Panginoong Hesukristo na pumasok sa all-important relationship para ito ay iligtas sa anumang haharaping pagsubok. Kasi di po ba, hindi madali-dali ang pagpapakasal. Okay. Mga bagong bata na parang sabi ng, ay ito na po, ay siya na nga mama, okay, magpapakasal na kami. So we have to give a balance to this. Kung talaga bang ang ating pagmamahalan ay na-establish na sa ating Panginoon,
At na-pray na ninyo ng maigi yung inyong kakasamahin sa panghabang buhay. At ito ba ay talagang, ito na nga. Sasabihin. So, mama, maasawa na po ako. So, hindi yan basta-basta nini, hindi yan basta-basta ni nono. So, we all have to consider many things, especially our spiritual life. Hindi lang sa ating pera, hindi lang sa ating maturity, kundi yung spiritual life, kailangan nating tingnan. Oo nga, meron ka ng bahay. Oo nga, establisado ka na sa trabaho mo. Kilala mo na siya. But how about your spiritual life? Are you really ready to build a family? To build a family of a Christian life? Yung Kristiyano talaga? At naintindihan ba ninyo ang gaganaping wedding ceremony ninyo? Ano ba yung kasal? Basta na lang ikakasal ka, ganito, may singsing, may lahat-lahat. Okay. So, hindi lang po yon. Dapat maintindihan. So, sana sa mga churches, kasama ito sa seminar nila para maintindihan nila yung mga symbols na kanila pong ginagamit sa wedding ceremony. Okay. So, ulit yung to love, kasi nga, di ba, sabi nga, madali lang. To love, it is hard, but it is easy to be unloving. Madali lang natin sabihin, I love you, but talaga bang mahal natin? Okay. Pero, di ba, madaling magalit, pero hindi madaling maging malumanay sa ating mga damdamin. Kaya nga, sa pagpapasok natin sa pag-aasawa sa holy matrimony, ay dapat mai-consider natin ito. Kasi sabi nga, it is kind, madaling mag-insulto pero mahirap maging kind. Madaling magkritiko, madali nating, ay si ano ganito, madali tayong magsipat, sabi nga, magtatsar sa Bicol, o kaya magsabi ng mga hindi maganda sa ibang kapwa natin. Pero mahirap mag-intindi. Okay, so madaling magalit. Kaya nga, sa pagpasok sa holy matrimony, dapat nating pag-aralan yung dapat nating gawin, yung mas madali dapat mag-intindi natin yung asawa natin, mas madali dapat maging mabuti sa kanya, at madaling magpasensya, hindi yung madaling magalit, madaling mag-insulto. Okay, but because if we will do this, for all this, we need His grace, diba? Kailangan nating yung grasya ng Diyos, yung kanyang presensya, yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang kalakasan, para natin, pagpasok natin sa holy matrimony, ay hindi natin ito, sabi nga sa Bicol, mabasang-basang. Hindi natin mawalang bahala ang sakramento ng matrimony. Okay. Because true love entails a long life commitment. Okay, sa mga papasok pa lang sa pag-aasawa, pakinggan niyo po ito. True love entails a lifelong commitment. Habang buhay po to, hindi yung, ay bukas ayaw ko na sa kanya. No, that's not. Parang, winalangbisa natin yung, para bang inyuga-yuga na to ang simbahan. Pag nagpakasal lang tayo, then after a week, after a year, after 5 years, or what, wala na tayo. So, it's not like that. So, to the person love, it's a long life commitment. And real life never says, I'll love you for a day, or a month, or a year, or 10 years. Because true love is forever. Forever. Isa pa pong dahilan ng marriage ceremony ay maipahayag natin sa publiko ang inyong lifelong commitment. Okay, bakit natin iniimbita ang isang katerbang tao? Wow, isang katerba. Hindi naman. Yung mga family natin, why we invite them in the wedding ceremony? Kasi po, para maipahayag sa publiko na ito kami, mag-iisang dibdib na. And we will do whatever, ano man ang mangyari, we will maitaguyod namin ang pamilya namin in a true Christian life. Okay. Okay. Sa Orthodox po, ay may dalawang bagay ang ginagawa sa marriage ceremony. Okay. You imagine kung ano nangyayari sa aming marriage ceremony. So, I will invite you pag may mag-iisang dibdib po sa amin para makita po ninyo kung paano magkasal sa Orthodox. So, ito po yung mga symbols. So, hindi naman po yung sunod-sunod. Okay, ito lang kasi. The couple is asked to clasp their right hands and then to drink wine from the same cup.
So, sila po ay maghahawak ng kanila pong tuo na kamot. Tuo na kamot, their right hand. Yung kanang kamay nila. At hahawakan nila yung glass of wine at iinom sila doon pareho. Pero, syempre, one at a time kasi hindi naman pwede yung dalawang bibig sa isang. Okay. Ano to? Symbolizing the intimate insisementado nila ang kanila buhay. So, wala na sabi nga ni hulagpusan, wala nang ayawan of their lives through the sacrament of holy matrimony. Okay. Isa pa pong ginagamit ay yung candle. So, ano yung ginagawa dun sa candle? So, the couple hold the candle during the wedding ceremony. Okay. Ano yung candle? So, ito yung kandila. Sinisimbolo po nito yung oil lamps. Naalala po ninyo ang 5 wise maidens in the New Testament. They kept the lamps burning to greet the bridegroom as he came in. So, ito po ay sinisimbolo nito yung church. Di pa ba hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? So, araw-araw tayong nating pinagniningas ang ating ilaw na ibinigay sa atin Hesukristo upang pagdating niya ay hindi yon mawala ng ilaw. Ibig sabihin, ready tayo. Ibig sabihin ng liwanag, ipinapakita natin sa araw-araw ang ating ningning ng pagiging Kristiyano. Isinasapamuhay natin ang ating pagiging Kristiyano sa araw-araw. Upang pagdating niya ay hindi tayo mabiglaan ng, ay nako, pahingi ng posporo. Okay, pugkutan ko ini na kandila. Okay, hindi po ganun yon. So, ano rin po ito sa holy matrimony? So, it comes to bless the couple during the sacrament of holy matrimony. The burning candles signify spiritual eagerness to receive Him. Okay, ito po yung simbolo ng kandila sa mag-asawa. Bakit sila may kandila? Gustong-gusto nilang i-receive. Gustong-gusto nilang papasukin sa kanilang buhay pag-aasawa ang Panginoon. Ibig sabihin, itong ilaw na ito, Lord, ay ikaw po ang lalong mapagningas nito upang kami ay magsamang maayos sa aming pagsasama at makapagtaguyod kami ng pamilyang Kristiyano na ang aming mga anak. Kasi di po ba sa pag-iisang dibdib, dun sabi sa Genesis, a man and a woman will become one, they will become flesh and go forth and multiply. So may magiging anak sila. So magiging isa din yon sa kanilang bunga ng kanilang pagmamahalan at maitaguyod yon sa kanilang pagiging Kristiyano. Isa sila, isang spiritual na pamilya. Alam niyo po, napakaganda pag naitaguyod ninyo ang inyong mga anak sa isang tunay na Kristiyano. Kaya may isi-share ako sa inyo. Yung Orthodox po ay pumasok na sila sa kanila pong Lenten season. Last week, we celebrated our meat fair. So, lahat ng aming karne, kung may karne man sa pref, inubos na dapat. Ngayon naman week ay cheese fair. So, yung anak ko po, tinempt kong isang beses, may handaan. Sabi ko, kumain ka doon. Kasi sabi niya, kakain. Sabi ko, pwede naman. Di ba kasi ikaw ay patpatin. Sabi ko, you need to nourish your katawan. Sabi ko, you need to eat the balanced diet. So, kailangan may karne. Sabi niya, Mama, hindi ko po ipagpapalit yung karne doon sa pagsunod ko sa tradisyon ng simbahan. Uy, napaiyak ako. Sabi ko, wow, if you really, hanggang ngayon napapaiyak pa din ako. Sabi ko, if you really asikasuhin yung pamilya nyo, maitaguyod yung mga anak ninyo sa pagiging Kristiyano nila, hindi kayo mamumroblema kahit saan pumunta yung mga anak ninyo. Okay, sabi ko nga, wow naman, ganito pala yung isang Christian family. If you really follow the order of the church, the holy traditions, and then you really stick to the Word of God, hindi ito mababaliwala. Talagang yung mga anak, lalaki na sila ay mga Kristiyano, lalaki na susundin nila yung banal na kasulatan, lalaki na susundin nila yung banal na tradisyon na ibinigay ng mga Holy Fathers. So, yun po. So, encouragement ko po yun sa inyo. Kasi po,
sa aming pamilya. We make sure na linggo-linggo, maisakripisyo namin kung ano pa man yun, maitaguyod yung pamilya na sama-samang nagsisimba. Kaya nga po, kung sa holy matrimony or sa marriage ay magsimula ito, o yung pagkakasintahan pa lang ng isang mag-aasawa, ay napakaganda na po. Lahat siguro wala tayong makikitang basag na pamilya, basag na ugali ng mga anak, basag na ugali ng mga ama at ina, mga balingag na mga kaisipan, na mga, sabi nga ni, taliwas sa banal na kasulatan, taliwas sa turo ng simbahan, the true church, ay maganda ang makikita natin. Okay, ano pa po yung simbolo na ginagawa sa Holy Matrimony sa Orthodox Church? Of course, may divine liturgy kasi may mass. Then they receive communion. Ano pa yung communion? Yung communion ay nagsisimbolo na sila ay magiging isa na sa Panginoong Hesukristo. Okay. Meron pa pong i-quote ako dito, isang Orthodox, si Andre Marios, na in-express niya po beautifully the commitment of true love when he wrote, I bind myself for life. I have chosen from now on my aim will not be searched for someone who will please me, but to please the one I have chosen. So, ito sa mapapasok sa Holy Matrimony. So, ito dapat yung inyong magiging motto. Ano? So, ang commitment ko daw ay sa aking true love na ihihigot na talagang I will bind myself, parang talagang ikakabit mo na yung bang itatali ko na yung buhay ko sa Kanya na aking napili. Wow, nakakakilig naman. Itatali ko na yung sarili ko sa aking napili na ang aking titingnan ay siya na lang. Hindi na ako hahanap ng iba, kundi siya na lang na aking napili. Kaya kung may nangyayaring iba, ikaw naman nagpili niyan, di ba? Kaya ngayong pagpipili natin, ayusin natin. Okay, it must be from God. Okay. Familiar po ba kayo kay Homer? Isa po itong writer. He wrote somewhere in Odyssey. Sabi niya, there is nothing mightier or nobler than when a man and a wife are of one heart and mind in the home. This kind of oneness can come only from God. So sana po ay may natutunan po kayo sa ating pong pagtuturo ngayon na ang pag-iisang dibdib ay mula pa noong una pang creation, lalaki at babae. At ang nag-establish po ng Holy Matrimony ay hindi gobyerno. Church comes from God. Okay. So sana po ay ma-stress ito at hindi baliwalain, hindi babalikoon, not from deception na pwede na ito, pwede na yan. Hindi. Kung hindi po galing sa church, hindi po yan pwede. Kung hindi galing sa Diyos, hindi po yan pwede. So ngayon po ay nalaman natin ang sakramento ng matrimony. At sana po lahat kayo ay mabiyayaan sa aking turo. At meron ko po akong pakiusap po sa inyo na lahat po tayo ay manalangin upang tayo ay biyayaan ng ating Panginoon sa ating pag-iintindi sa Holy Matrimony para po walang deception na mangyari. Okay po? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. Tis pis breis tis Theotoko soter sos animas by the prayers of the Theotokos soter sos animas. Okay, para po sa ating announcement, don't forget to bring your cheese tomorrow, fellow Orthodox Christians, because tomorrow is cheese fair. After tomorrow is fasting season na talaga po, hindi na po kayo pwedeng kumain ng dairy products. And Father Chrysostom's 3rd anniversary as Orthodox priest ay mangyayari po sa March 26 and also his birthday. But the celebration will be until on March 25, one day advance. Nos axios, nos axios, nos axios. Okay. To those who are interested in the Orthodox Church, to those who were on their spiritual journey, we can help you. You may look
or us at Orthodox in Bicol. That's blogspot.com. Maging sa YouTube, Orthodox in Bicol, or you can call or text at 0910-274-6080. Yun po ang ating official. Okay. So, this has been a good day for all of us. Before I end, and we will be together again on next Saturday at 9 to 10 a.m. Let me read to you. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and from joy over it he goes and sell all that he has and buys the field. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa niya, siya'y lumayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Sana po ay maging ito tayo. Okay, mula po yan sa Matthew 13 verses 24. Okay. Meron po tayong winner. Okay, so 561, your answer is Bartholomew the First. Congratulations sa iyo, and you will receive your load after our radio program. Okay, in behalf of our program host, this is Estefana, the voice of Orthodoxy, now signing off. God is the Lord and